Mga kapuso, may bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung Tropical Depression Christine na unang bagyo ngayong Oktubre. Malawak ang kalupaang bitbit na nasa Ocaulapang bitbit na nasabing bagyo, kaya kahit ilang lugar pa lang sa bansa ang direktang apektado nito, ang nalalabing bahagi ng bansa ay uulanin dahil sa trough o extension ng bagyong Christine. Sa ngayon po ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Catanduanes, northeastern portion ng Northern Samar at northeastern portion ng Eastern Samar. Base sa forecast ng Pag-asa, direktang maapektuhan ng bagyong Christine ang Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas ngayong araw at bukas. Uulanin naman ang nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila dahil sa trough o extension ng bagyo. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ang may tsansa ng ulan ngayon pong Lunes kasama na ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Dahil nasa karagatan pa ang bagyong Christine, posible pa itong lumakas hanggang typhoon category, sabi po ng Pag-asa. May tsansa ang bagyo na maglandfall sa northeastern Cagayan sa darating na Biyernes. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ukol sa bagyong Christine. Ramdam na sa Bohol ang masamang panahon kasunod ng pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong Christine. Malakas na ulan at sinabayan ng kulog at kidlat ang nagdulot ng baha sa ilang lugar sa probinsya. Sa barangay Totolan sa bayan ng Dawis, nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa baha. Tumagal ang ulan ng halos 2 oras. Ayon sa Pag-asa, trough ng bagyong Christine ang dahilan ng pag-uulan doon. Dahil sa banta ng pagbaha dulot ng bagyong Christine, kanselado po ang klase sa ilang lugar sa bansa. Kabilang dyan ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa lalawigan ng Camarines Norte at Cavite. Gayon din sa mga bayan ng Kamalig at Daraga sa Albay, pati na sa Cavinti, Liliw, San Pablo at Santa Rosa o Santa Cruz sa Laguna. Preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok ngayong Lunes sa Luisiana, Laguna. Sa Legazpi City sa Albay, suspendido rin po ang face-to-face classes at posibleng mag-shift muna ang klase sa alternative learning modality. Antabayanan po ang iba pang anunsyo ng mga LGU ukol sa suspensyon ng klase dito sa Balitang Hali. Bagong-bagong balita, matapos ang lagpas 2 dekada, guilty ang hatol sa 17 miyembro ng Abu Sayyaf Group para sa kidnapping at serious illegal detention ayon sa Department of Justice. Kaugnayan sa pag-kidnap sa 21 Pilipino at dayuhan mula sa isang resort sa Sipadan, Malaysia noong April 2000 at pag-hostage sa kanila ng ilang buwan sa Sulu. Pinakawalan sila sa magkakahiwalay na pagkakataon matapos mabayaran ng ransom money. Sa desisyon ng Taguig RTC Branch 153 nitong October 16, sinintensyahan ang 17 ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong sa kada isa sa 21 counts ng kaso. Kabilang sa mga naaresto noon ang Abu Sayyaf leaders na sina Commander Robot at Commander Global na nasawi sa jailbreak sa Kambagong Diwa sa Taguig noong 2005. Ayon sa Department of Justice, patunay ang conviction o desisyon ng korte sa pagpapanatili nila sa rule of law nang walang alinlangan o takot. Good news muna tayo sa ating mga motorista dyan. Matapos po ang ilang linggong taas presyo, abay may rollback naman sa presyo po ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Base po yan sa mga anunsyo ng ilang oil companies, 70 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel, 50 centavos naman para sa gasolina, may 85 centavos din po na bawas sa kada litro ng kerosene sa ilang kumpanya. Ayon sa Energy Department, dahil po yan sa pagbaba ng tensyon sa Middle East, nakikitang pagdami ng supply ng krudo sa pagpasok ng 2025 at pagbagal ng paglaki ng demand sa langis. 2 ang patay sa pananaksak sa Tondo, Maynila, kabilang sa kanila ang isang minor de edad na umawat lang sa gulo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Duguan at nakahandusay ang babaeng ito ng datna ng mga otoridad sa Infanta Street sa Balot, Tondo, Maynila. Ang babae, isa raw menor de edad na umawat lang sa gulo. Bago ang insidente, makikita ang isang lalaki na bumaba mula sa kanyang motorsiklo. Kinumpronta niya ang isa sa mga lalaking nakatambay sa lugar hanggang sa bigla na lang nagkagulo. Dito na raw napatakbo ang menor de edad para umawat. Hindi na masyadong maaninag sa kuha ng CCTV pero ang lalaking bumaba mula sa motor
may dala raw balisong at iwinasiwas ito habang nagkakaroon ng gulo. 4 ang nasaksak, 2 sa kanila ang namatay kabilang ang menor de edad. Yung isang biktima natin ay isang 21 years old, yun yung unang namatay. Sumunod ay mayroong isang sugatan at kalaunan ay pumanaw rin. 16 years old naman po yun na babae. Base sa investigasyon ng pulisya, bago ang pananaksak, una nang nakaaway ng sospek ang isa sa mga sugatang biktima. Pareho raw kasi silang galing ng birthday party kung saan sila unang nag-away. Binastos umano kasi ng sospek ang ilan sa mga bisitang babae, kabilang ang kasintahan ng sugatang biktima. Dumating itong suspect na nakainom na rin, di umano ay jumoin doon sa kanilang inuman. Pero hindi naman siya imbitado. Lasing na rin daw ito. Napansin na rin daw ito ng mga testigo na nakainom na. Nakauwi na raw sa kanila ang biktima pero sinundan siya ng sospek kung saan na nangyari ang pananaksak. Agad din namang nahuli ang sospek. Depensa niya, kakausapin lang daw sana niya ang lalaki pero bigla raw siyang sinuntok nito at tuluyan na rin kinuyog ng iba pang nakatambay sa lugar. Tatakutin ko lang po sana yung lalaki. Pero wala po talaga akong balak ugutin. Yung katulad nga po nung sabi ko, binubugbog na po nila ako, bumaluktot na lang po ako, kinukuberan ko yung mukha ko. Ayon pa sa sospek, nang dalhin siya sa barangay hall, ay muli siyang kinuyog pati ng ilang tauhan ng barangay. Bago pa po ako manaksak nito, pumikit na po to. Tapos nadagdagan na lang po to nung pagpasok ng barangay, doon ginulpi pa po nila ako. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang barangay tungkol dito. Sa ngayon ay nakaburol na ang menor de edad na biktima. Napakasakit po. Siyempre po, yun lang pong gusto pa po namin yun. Talagang napakasakit po sa amin, lalo po sa mga anak ko, mga kapatid niya po. Hindi namin siya mapapatawad kasi buhay yung inuwa niya sa kapatid ko. 16 lang yung kapatid ko, tapos may 6 months pa na anak. Nakatakda namang isa ilalim sa autopsy ang isa pang namatay habang patuloy na nagpapagaling ang 2 sugatan kabilang ang isang kaibigan ng sospek na umawat lang din sa gulo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.